Magandang good evening sa inyong lahat. 8:34, ngayon po ay Huwebes na ng gabi. Ngayon ay October 23, kafiestahan ngayon ni San Juan Capistrano. Yan. Si San Juan Capistrano ay isang Franciscan missionary na nag-introduce ng Kristyanismo noong mga panahong yun sa Southern California at nilakbay niya, tinahak niya ang Southern California, dyan sa may gawin ng San Diego na yan, hanggang up north sa may Santa Clara, doon siya namatay sa Santa Clara. Nagtayo siya ng iba-ibang missions. Merong mission sa Santa Clara, yung pinakahuling mission na itinayo ni San Juan Capistrano. In fact, ang kanyang mga labi ay doon nakalibing. Ang unang-unang misyon na kanyang itinatag sa Southern California ay ang Mission of San Juan Capistrano kung tawagin ngayon. Kung saan hinango at isinulat ang awiting When the Swallows Come Back to Capistrano na inawit ni Pat Boone na napatanyag noong mga 1950s. Sino ba technician ko ngayon? Si Rome? Si Aaron ba yun? Si Rico. Pakihano po nga yung When the Swallows Come Back to Capistrano by Pat Boone, i-feature natin since fiesta ngayon ni San Juan Capistrano. Welcome ho sa ating programang Dr. Love Radio Show. Brother June Banaag ang inyong kasama hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Malaking balita kahapon pa na maniwala ka, Jake, ang ating producer, si Jake, kasama ko ngayon, ninakawan ng Louvre Museum, di ba? Crown jewels ninakaw sa Louvre Museum. Grabe, ano ba yan? Totoo ba yan? Parang joke lang. Alam ba ninyo doon sa mga nakarating na sa Louvre Museum? Alam ba ninyo na isa sa mga pinakamahigpit na security na papasukin mo ang Louvre Museum at ang kanilang mga anti-theft devices talagang very modern. Pero, can you imagine, napasok ang Louvre Museum, nanakaw ang crown jewels? Wow! Matindi yun. Pero mas matindi ang Pilipino. Ang Pilipino, hindi na kailangan yung mga anti-theft devices na yan. Ang Pilipino, tumakbo ka lang na politiko, either senador, congressman, or district engineer ng DPWH, or contractor, mananakaw mo ang pondo ng Pinoy. Yung pondong gagamitin sa PhilHealth para sa kalusugan at tulong medikal ng pamahalaan para sa mga mahihirap na nagbayad ng buwis. Hinugot natin sa tadyang ng mga mahihirap ng mga nagtrabaho ang buwis na yan para mapunta ang buwis na yan sa PhilHealth. Para pag nagkasakit ang mahihirap ng mamayang Pilipino, may maitutulong ang gobyerno. Ninakaw pa rin yun. At pagkatapos itong si Recto, anong pangalan niya? Si Recto na yan, si Ralph Recto, na butihing esposo ni Vilma Santos at tatay-tatayan ni, anong pangalan to? Si Luis Manzano. Di ba? Itong si Recto, may plano pang magdagdag pa ng buwis. Mahiya naman kayo sa amin. Uy, ano ba yan? Mahiya naman kayo sa amin. Hindi pa nga ninyo na ibabalik yung ninakaw na buwis na galing sa bulsa namin. Mga tax ng inan nyo, di ba? Di ba yung kantang tax ng inan nyo? Isusubo na lang namin, nanakawin nyo pa. Talaga naman, ang Pilipino laging number 1 sa nakawan. Politiko o hindi politiko. Kahit na district engineer, contractor, sa DPWH, sa Customs, sa Bureau of sa BIR,
hanggang sa barangay. Manood kayo sa face-to-face, harapan, makita nyo. Yung kaibigan ko, si Yorme Isko Moreno, manood ka ng manood ka ng face-to-face, itong mga darating na araw na ito. Meron kaming tinalakay doon. Yung isang street sweeper sa Maynila, street sweeper na matanda. Alam nyo, ang sweldo niya, 4,000 piso sa loob ng 3 buwan. 4,000 piso sa loob ng 3 buwan. Ang oras ng trabaho niya nagsisimula ng 3:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi, araw-araw. At pagtatanggap siya ng sweldo, pipirma siya sa isang papel na walang nakalagay na amount. Walang nakalagay na amount. Abangan niyo yan sa face-to-face harapan. Lantaran ng pangwawalang hiya sa atin hanggang sa barangay level. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, ang tanong ko sa inyong barangay ba merong ganyan? May mga corruption din ba sa inyong barangay? Alamin nyo. And you will be surprised. Merong magnanakaw din sa inyong barangay. Siya sige. Tapos mag-roll call dito ng mga magnanakaw. At 20 minutes before 9 o'clock, ihatid na natin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Huwebes, 23 ng Oktubre. Pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 23 ng Oktubre, kafiestahan ni San Juan Capistrano, isang misyonerong pari na Franciscan na nag-introduce ng Kristyanismo sa Southern California hanggang sa Northern California sa Santa Clara, kung saan binawian siya ng buhay at ang kanyang mga labi ay naroon pa rin sa isang munting simbahan sa Santa Clara sa Northern California. San Juan Capistrano, at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 12 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 49 hanggang 53. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyenang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyenang babae. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual.
Alright, alas 8:44 ng gabi, ang tumpak na oras. Maiksi lang po ang programa natin. 1 oras at kalahati lamang, so pagyamanin na natin to. At atin pong alamin ang aral na mapupulot natin para sa ating buhay. Anong panibagong aral na maaari po nating mapulot dito sa ating bahaging ito ng Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na mapapanood po ninyo Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga bago mag-eat Bulaga. Kasama ho natin dyan si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, nandyan po ang trio tagapayo, ang harapan tagapayo, si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng True FM at True TV. Kung nais po ninyong magpadala ng inyong komento hinggil po sa inyong mapapanood ngayon sa ating episode, ipadala po ninyo sa comment section ng ating live stream or pwedeng magpadala sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Abangan nyo nga pala ang isang malaking sorpresa sa Channel 5. No? Meron hong ginagawang pakulo ang Channel 5 itong mga panahon na ito. At ang lahat ng mga taga Channel 5, lahat ng programa ay nagsama-sama para gumawa ng isang espesyal na presentasyon para sa inyo. Abangan po ninyo yan sa Channel 5. Everyday, abangan nyo ho at matutuwa kayo. Maraming tao na nagawag dyan ngayon. Narito ang ating episode. Pinamagatan pong happy sa happy-happy. Happy na sa happy-happy. Narito. So ito naman, ang pinag-uusapan ay kalasingan. Ewan ko ba, parang susunod yata sa basketball at pagmamarites, ang pambansang pampalipas oras ay pag-inom sa kanto. Diba? Kasi, diba ikaw na mismo nagsabi, kapag may alak, may bala! dahil ang reklamo sa atin ngayon ay tungkol sa isang siga na ginawang inuman at tambayan ang harapan ng bahay ng nagrereklamo. Na si Lisa. Ginawa nga namang club yung harapan ng bahay niya. Ang siga, hindi lalaki ha, kundi yung matapang na babaeng si Tata. Ang balita ko, naghahamon pa ng suntukan tuwing laseng. Ang banat niya, pikit pag-inggit sa happy-happy. Kantahan at tawanan! Ganyan ang inuman sesyon ni Tata at kanyang mga kainuman. Pero si Liza na kapitbahay, todo ang reklamo dahil naiingayan. Daanan namin, nasasakupan ko, maingay. Normal lang naman sa taong nagiinuman, maingay, may kantahan, may sayawan. Itong Lisa, pag nakita niya nagiinuman, masyadong masensitive, panay na ang paparinig. Mula sa inuman at parinigan hanggang nauwi sa suguran. Sabi ko, lumabas ka dyan. Kaysa pagkwentuhan mo buhay ko, lumabas ka kung talagang matapang ka. Si Ate Tata kasi po, pag nalalasing po, nanunugod talaga po siya. Lalo na po, yung lasing na lasing po siya. Tapos, hindi po niya alam minsan yung hindi niya alam na yung ginagawa niya. Tuloy pa rin kaya ang tagayan at kasiyahan o pagbabawalan na sila ng tuluyan? O ayan, nakita na ninyo kung anong problema, kaya ngayon, Liza at Tata harapan na! Ngayon, dapat matapang mo, Liza! Nagmamalating, kinatatakutan ka! Ngayon! Ngayon ka magsalita! Ngayon mo lang tapang mo! Sige! Di ba? Matapang ka! Huwag kang puro bunganga! Hindi ako nagbubunganga! Malakas ka lang! Matapang ka! Ngayon, malakas ako! Nasarap na tayo! Ngayon ka! Wala kang! Di ba alam? Sige, tama-tama ka! Sige! Ngayon mo ilabas ang tapang mo! Okay, teka, upo muna tayong lahat. Ayan, teka, eto. Dito na, magsalita ka na. Lisa, ano ba yung sinasabi mo dyan? Kasi po, ma'am, tuwing nalalasing po siya, lagi na lang po niya ako sinusugod. Lagi na lang po ako ang inaaway niya. Naiwan ko trip na trip niya ako. Ano naman ginagawang masama? Pinagpipilitan niya ako
na ako ang dahilan kung ba't siya iniwan ng kalibin niya. Wala naman po akong masamang sinabi. Pinag-usapan ko lang po yung kalibin niya na pakiusapan niyang tata na paiwasin sa mga pag-inuman sa mga kalalakihan at sumasayaw pa po. Ang sagwa po tingnan eh. Anong problema mo dun? Bilang babae, gawain mo ng matinong babae makinuman sa mga kalalakihan. Bakit? May nabalitaan ka na ba may naging lalaki ako doon? Wala akong sinabing may naging lalaki ka. Ang sabi ko, hindi matinong gawain ang makikipag-inuman sa kalalakihan at nakikasawag pa. Oo! Totoo! Pero wala kang ano, ha? Bakit nanggugulo ba ako pag nagiinom ako? Paglasing Ikaw lang, ka, oo. maoy ka Kasi kasi maoy! paglasing ka. Pwede ka naman dumaan dun ah! Pero pag mag-iwa bakit ka ng kasi? salita, wala ka lang karapatang magsalita pa! Dadaan ka kasi kita! Paglasing ka, Pag-inom ako, hindi kita pinapakalam ka. ng buhay mo! Perfecto ka ba? So Lisa, ang sinasabi mo naman, lahat ng ito nagaganap sa harap ng bahay mo Opo, kasi. opo, ma'am. Ayun. Siguro doon natin ilagay kasi kung ano man ang gawin ni Tata, problema na niya yon. Kasi nga, dahil sa ang karapatan niya, karapatan niya, pero may karapatan din si Lisa sa kapayapaan at katahimikan sa harap ng bahay niya. Tama ba ako? Ito daw yung sayawan nila Tata sa inuman sa harap ng bahay nila Lisa. Ito naman ay pasintabi, Tata, alam naman ito ni Tata at alam ito ni Lisa. O sige nga, ipakita natin ngayon yan. Dako! Diba, ate? Pero alam mo, teka muna, ikaw dancer ka, di ba? Opo. Masama ba yung ginagawa nila? Para sa akin, ate ko rin kung nasa tamang lugar, okay lang naman eh. Oo. Tsaka kung hindi nakahubad yung lalaki. Oo nga. Na ganun eh, kasi ano talaga eh. Gyration. Mainit. Ano ka? Ang init sa kanto-kanto. Ganun talaga ang mga lalaki. Walang nakapantalon lang, walang shirt. Ganun daw. Ay, naghanap ng kakampi. Teka muna, tsaka dalawa lang sila, hindi naman siya parang pinaliligiran ng maraming lalaki. So, teka muna, madalas ba yung inuman na yan, Tata? Bihira lang po ma'am, pagka araw ng Wednesday po, tapos Sabado at Linggo na po. Ayun. O at least, Bihira yun. at least hindi araw-araw. Ang problema, Lisa, nakikita mo dahil nasa harap ng bahay mo. Opo, nakaka-istorbo po kasi. Okay lang po sana kung paglasing na, hindi siya magwawala-awain ako. Kaso yun po ang trip niya eh. Wala namang Guguluhin niya ako. Hindi naman kita awayin at Lisa kung pag nandun ako, doon ka pa talaga. Alam mo na, kainom na Daanan ako. namin yun. Nagpaparinig ka pa. Alam mo nga yung galit ko sa'yo, kinikimkim ko na lang. Natural lang yun kasi ayaw niyo maistorbo. Kasi Daanan namin yun eh. Daanan namin yun. Kami ang nawawala ng privacy. Chismis ako ng nila sa Kayo buhay na na ngayon may buhay. nakaka-istorbo sa daanan namin. Araw Kami yun! pa ang nagagalit kayo pag kami dumadaan. Araw ako uminom, araw ha? Araw man yan o gabi, may rally tayo, daanan may namin band- yun. may band tayo na May alas 10, karapatan ha? kaming magalit kasi ayaw bakit niyong ako maistorbo sa Ay, inuman maistorbo? na pag-aari namin daanan na yun na dapat kayo ang magbigay ng Magsabi ka privacy. na ayos, hindi yung nagpaparinig ka, yung Mahirap ba? Oo, sa paglasing ka. Magkahanap ka pa nakakampi mo, kung ako yung direct to the point mo na, Okay, tatasokin question. ka. Sige. Okay, may tanong ako dito, may tanong. Kasi maliit na eskinita lang yung bahay Opo, niyo, opo. no? Okay, so magkatapat. Opo. Okay, so wala bang ibang pwedeng lugar doon ng inuman? Wala po kasi, ma'am yung kaibigan ko po kasi, doon po malapit nakatira sa kanila. Ayun, sila yung nagpapainom. Opo. So walang lugar kung saan pwede. Hilig po kasing magparinig. Oo. Tapos pagka niya, dadaan po siya, tapos doon siya, makikichismis siya doon sa mga kakilala niya po. Ngayon po, dadami niya pa pamilya ko. Sabi, pwede naman po magsalita siya sa akin. Kasi lagi niya Pagsabihan niya yung kaibigan ko, na bawal na kayo rito, mag-inom mo rito kasi si Tata lagi ako pinag-ano. Pag ganun pero hindi ibang tao. Kasi lagi niyo sinasabi, kinatatakutan kayo, kayo ang siga. Subukan mo gantiin ako, isa gagantiin mo sa amin. Bakit di ka lumabas? Lahat kaming pamilya, Bakit di ka lumabas nung magtutulungan. tinanong kita sa Lagi bahay niyo mo? Bakit di ka sinasabi. lumabas? Bakit Lagi di ka niyo lumabas? sinasabi, pag kinantiisa sa inyo, lahat kayong pamilya, magtutulungan. Pero ate Tata, Lagi ang Ganyan kayo. Kasi nga lagi ang Lagi ang sinasabi, kayo ang matapang. May tanong kami. Sa lugar na. pero ate Tata, nabanggit mo kanina na matindi nga mo yung galit mo dito kay Ate Lisa. Dahil ba yon sa dati mong karelasyon? Inano ko na nga po yun. Bali,
binawala ko na sa sarili ko. Ano ba nangyari dun sa dati mong karelasyon? Kasi ganito po, eto po, inano niya po ako na ganyan nga daw po, may mga kainuman ko daw po, lalaki. Ano po yun, stay in po yun sa trabaho. Kaya yun, pag uuwi yan, sasabihan niya, ganyan. Nagselos, gano'n. Opo, ganon. Sabi ko nga, sige, okay lang, sabi kong ganyan. Kung wala kang tiwala sa akin, di kayo ni Lisa ang magsama. Ganon ko, ginanon ko po. Pero yung mga anak ninyo, nadadamay din po sa gulo ninyo ni Ate Ay, hindi Lisa. ko nangingialam. Ang ano ko po, pag gulo ko, kasi ayaw kong wala po akong inaan pamilya. Pero lagi nilang binumukang bibig. Matapang lang daw ako kasi andyan ang pamilya ko. Kahit kailan po, hindi ako nakipag-aaway na andyan ang pamilya ko. Dahil sa espiritu ng alak ay napag-initan at nasabunutan pa siya raw ni Tata. Ay, nagkasabunutan pa pala ito. Ang kakampi ni Lisa, Aisel, humarap ka na. Upo muna. Ano? Kahit malaki katawan mo, baka... Ha? Lagi kang ganon? Lagi mo ako pinagtitripan, ha? Nanambunot ka? Chismis pa mo. Kahit mag-chismis ako, totoo. Totoo? Ate Aisel, yun. magandang umaga po. Ate Aisel, ano po yung chismis? Kasi gusto ko ring malaman, bilang Marites. Lagi po kaming inaano niyan, ma'am. Dumaan po ako sa hallway, biglang nanambunot sa sobrang lasing niya. Ano ba, tama po ba yun? Lagi ako pinagtitripan. Ano yung out of nowhere, wala lang? Tataan ka, bigla na pagdaan ko narinig ko kayo nag-ano, kaya nabangan na kita Nandun kayo, nakaharang kayo sa hallway eh. Dadaan kami, bigla kang narinig ko kayo, di ba? Ha, tama ba yung ginagawa mo? Ako pinag-uusapan. Tama ba yung narinig ko, Ate Aisel? Bago ka dumaan, bago ka masabunutan, nagchichismisan muna kayo tas narinig ni Ate Tata. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi yan, ma'am. Dumaan lang po ako. Kasi inano niya sa Ate Lisa, pagkadaan ko, nanambunot na siya. Wala naman po akong inano sa kanya. Walang inano. Hindi ako wala kahit talaga kailan. akong inano sa'yo. Kahit Wala kailan, talaga. alam niya, hindi ako nananakit ng walang kasalanan sa akin o sa pamilya ko. Alam Lagi niyo kang yan. sugod na sugod. Alam niyo yan. Dahil alam sa niyo espiritu ugali ng alak ko. mo, siga kasi kayo ng buong pamilya mo, pag kinanti ka. O, teka lang. Ha? Kinakausap natin eh. Ate Aisel, nasubukan niyo na bang ipabarangay? Total, parang madami na kayong nagreklamo kay Tata. Hindi po, ma'am. Sa akin kasi, hindi naman po ano sa akin kasi pag mabait siya, ay pag wala na yung tama ng alak niya, mabait siya, ma'am. Pag nangihingi po siya ng pasensya sa amin pag ano. Kaso lagi siyang ganyan eh. O sino-sinong inaano niya. Yung ganung ugali ko, nakikita niyo, pero ginawa kong kabutihan. Ano ka na, Lisa? Anak mo, pinapakain ko sa bahay pag pupunta. Ha? Binigyan ko sana! Pinapakapi ko! Magbarka na ang mga anak natin. Diba? Huwag natin sila isalik kung yun ang samahan nila. Nagbibigayan. Yung kanuhan ko, sila sa nakikita niyo, pero atin. kabutihan ko. Yun nga sinasabi ng mga Diba? anak natin, mahirap magpalaki ng magulang. Diba? Talking about family. Dahil pamilya na ang nasasabit dito, ano? Heto naman ang sisteret ni Tata na tumaas daw ang kilay sa pa-victim acting nila Lisa at Aisel Aber. Abeng, humarap ka na! Bakit? Totoo lang. Nagpagkatotoo lang kami. Alam niyo mga chismosa kayo, mapangusga kayo. Beng, wala Hindi ka kami dun, Beng. nangusga. Wala ka dun, Beng. Alam niyo, kilala kayo sa lugar natin. Okay. Wala ako. Hindi yung... Inaawat din ate ko. Pati ako dadamay niyo. Ate Abeng, bakit napakainit po kay Ate Lisa? Kasi po, yung pagiging lesbian ko po, chinismis po niya. Kinalat niya sa buong barangay ninyo, sa buong lugar ninyo. Ay, kasi mangialam na may buhay. Ano bang masama kung ganun tao ako? Ha? Imbis kay pag... Yung ganun pagiging chismosa niyo. Kinampihan niya pa na... Hindi ko siya kinakampihan. Kaya inaawat yung ate ko para hindi na magkagulo. Anong ginawa niyo? Dinamay niyo ko. Hindi lang ako, pamilya namin. Diba? Yun nga lang sinasabi niyo. Never kayo. Hindi nakasali ang pamilya ko sa inyo. Sa gulo ng ate ko. Ako bilang... No, wait lang. Hinga ka muna. Namumula ka na. O yan, Kasi okay. po, Breathe in. Hindi Breathe lang out. ate ko yung nasasaktan. Ako din po. Kasi po, yung pagkatao ko, pinakilaman na nila. Okay. Pagiging lesbian ko. Wala kang pakialam ang musga na tao. Bakit naman naging issue yung pagiging lesbian ni Ate Abeng? Sarili ko. Kapatid ko lang. Inaaway niyo. Hindi ako. Teka, na tayo magkaintindihan. Sandali lang. Okay, si Abeng ay LGBT.
Okay, lesbian. May issue ka ba doon, Lisa? Wala po. O ano yung sinasabi niya na Kasi pati po, pagkatao ang niya? gusto ko lang po mangyari, alam niyang mali ang ginagawa ng ate niya, dapat sabihan niya, hindi yung tutulungan niya pa, alam niya nang mali, makikisaw-saw pa Opo, siya. yun. Alam niya pong mali. Sinubukan niyo na bang dalhin sa barangay ang issue yan? Barangay issue yan eh. Hindi na po, kasi po, nananakot po, nagbabanta. Nagbabanta ng ano? Na pag dumaan daw po kami doon sa sasaktan. Oo. Okay po, ang nangyayari po, pag alam namin nagiinom, kami na natatakot Opo, lumabas. umiiwas na lang po kami, Umiiwas na ma'am. lang kami dahil nga... Pero wala kasi siyang ganyan. paparinig kayo. Ano may papayo mo dito? Totoo ba? Kapag lasing, mas totoo ang sinasabi. Hindi naman siguro lahat ng Uy, sabi, pagkakataon. di ba si Yesu Cristo turned water into wine? Oo. Actually, Ate Coring, ang wine, ang alak, ay regalo ng Diyos sa atin for enjoyment and celebration. Ngayon, hindi naman ginusto ng Diyos na laklakin natin yung alak hanggang mawala na tayo sa ulirat, ano? Katunayan, in the Bible, napabanggit dito si Noah, si Lot, si Jesus na umiinom ng alak. At kahit ngayon sa simbahang Katoliko, meron ding alak sa misa, sa sakramento ng Eucharistia. So talagang alay ng Diyos yan sa atin. Inaabuso lang natin. Siguro sang-ayon ako kay Liza na yung kanyang karapatan ay nasisira na kapag itong si Tata ay nalalasing. Kasi nakita natin sa video, kapag nalasing, nagtutwerk siya, di ba? Sa harap ng kasama ng isang lalaki. So, nawawala ang control niya doon sa kanyang sarili pag nalalasing. Iyon ang masama, naaapektuhan na ang community. No? Kung ngayon nakikita namin na hindi ka lasing, sober ka, pero nakita namin ang violence sa kilos mo, paano kung lasing ka pa? Di, mas malakas ang loob mo. Di ba? So siguro ito yung dapat nating pag-isipan. Kailangang disiplinahin din natin ang sarili natin. Ilagay natin ang paglalasing sa tamang aspeto. Kailan tayo iinom at hanggang saan lang. Ayan, thank you very much. Alas 9:12 ng gabi, ang inyong nadinig ay ang awiting My Eyes, Georgia. Now it's out to the Frankie Valley. At 12 minutes after 9, narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig all over the world. Sa inyong napanood po sa ating Pez to Pez, hirit ni Dr. Love, si Garcia Vincent Garcia ng Gloucestershire, UK. Sabi niya dapat nasa lugar ang paglalasing at inuman. Kasi kung ano ang nakikita ng mga bata, yun ang siyang ginagaya, generation to generation. Dapat maging responsable ang bawat isa sa kaayusan ng ating komunidad. Kaya nga po, alam niyo ba na ipinagbabawal sa mga lungsod ang pag-iinuman sa tabing karsada? Dito lang sa Pilipinas may ganyan. Oo. Ipinagbabawal yan merong mga lungsod, merong mga ordinances, kahit sa mga barangay, na pwede kayo mag-inuman doon sa looban ng inyong property. Pero sa tabing karsada, ipinagbabawal yan. Kasi nakikita ng mga kabataan at hindi magandang representasyon ng ating community. Joy Dizon, sabi niya, iba rin si Tata, walang pinipiling lugar, basta lang makagiling-giling. Ang pangit nga lang kapag makikita ng mga bata. Kasi parang yung giling-giling niya may mali siya. Siguro, ang tawag doon, twerk. No? Sayaw yun talaga, yung twerk. Pero kung marumi ang isip ng nakatingin, may mali siya. Kasi may maiisip kang kaiba. Ayun. Na hindi magandang makita sa isang babae na may karelasyon, either asawa or ka-live-in. Di ba? Alam nyo, pag meron tayong karelasyon ng bawat kilos natin, pinoprotektahan natin para hindi mag-reflect doon sa ating karelasyon, sa ating asawa o sa ating ka-live-in. Hindi naman normal naman yan, di ba? Alam natin yan. Unless talaga matigas ang ulo mo. Hindi lang ulo, kundi mukha. Hindi magtatagal, di may tatagal. Si Maria Carmina, sabi niya, hindi talaga maiwasan kapag sa mga ganyan lugar yung chismisan. Miski sa may chismisan talaga, maniwala kayo.
Maliban na lamang talaga kung wala talagang pakialaman ang mga magkakapitbahay. Big problem talaga sa bansa natin, edukasyon. If you know what that means. Actually, hindi naman po porque nakapagtapos may doctorate ka, hindi ka na chismoso, no? Hindi. Alam nyo, napuna ko lang dahil ito, I can tell you based on the demeanor of my children at ng aming pamilya. Ang bahay namin kasi nasa tabi ng ng karsada. Oo. Nasa tabi ng karsada yung bahay namin. Yung gate ko nga lang talagang lampas tao ang gate. Ibig sabihin, hindi mo makikita yung loob ng bahay ko. Yan. Now, yung pamilya namin, hindi ho kami nasanay talagang lubas ng bahay. Yung, magpatay ng oras sa kapitbahay, sa tindahan, or hindi ho kami ganoon. Kahit yung mga apo ko. Lalabas lang pagpupunta sa simbahan, magsaserve, or papasok sa school. But otherwise, pag walang gagawin, andun lang sa bahay, nagtutulog. Ganon. Pag wala hong masyadong pinaggagawa ang tao at sanay lumabas ng bahay, andyan na ho ang chismis. Either ikaw ang magchismis o ikaw ang machichismis. Pag palagi ka nasa labas ng bahay, ibig sabihin bored ka. Wala kang magawa sa loob ng bahay mo. Pero tingnan po ninyo ang loob ng bahay nyo, ang daming magagawa. Ako, kung hindi ako lumpo at hindi masakit yung aking tuhod because of my osteoarthritis, ang dami kong gustong gawin sa bahay ko. Ang daming mga nakatambak-tambak dyan na gusto kong ayusin, gusto kong alisin. Ang daming gagawin sa bahay, maniwala kayo. Lori Feria Flores, hala, butangerang bungangera. Para mga bata, grabe, nako. Ate, magkaroon kayo ng kahihiyan. Matatanda na po kayo. Daig pa ninyo mga batang nag-aaway dahil inagawan ng laruan. O nga, no? Yan ang maiisip natin talaga. Si Joyce Hipólito, sabi niya, wala na sanang pakialaman si Liza kasi wag na sanang pakialaman si Liza kasi buhay naman yan. Buhay yan ni Tata. Pero kung nakakaperwisyo talaga, dapat umaksyon na talaga. Sabihin ka agad si Tata at huwag idaan sa maritesan. Ayan. Kung walang masyadong dadaanan at doon nag-iinuman sa maliit na iskinitang yan at nakakasagabal sa mga naglalakad, nakaka-affecto po tayo sa community. Kung nakaka-affecto tayo, hindi na po tama yun, no? Dapat idaan na yan sa barangay. Eunice Pepito, suki natin to. Nako, magkakabati rin yung mga yan. Away-away tapos bati-bati. Kapag bati-bati, edi happy-happy. Ayun, lalo kung may perang niya abot si Corina, edi happy-happy kayo, di ba? Minsan nga, kita mo, pag-upo pa lang, nagpapaawa na eh. Talagang pakinggan mo, pag-upo pa lang, hindi pa nagtatanong si Corina, nagpapaawa na eh. Kukwento na kaagad yung buhay nila, naghihirap kami kasi ganyan. Ang asawa ko, contraction lang. Ang asawa ko, contraction. Magkano utang mo? May utang ho ako 1,000 pero nung pa hong 2 taon na nakakaraan. So ngayon ho, may tubo, mga 4,000 na ho yan. Yung Corinne Sanchez na mag-aabot ng 4,000, di ba? Okay na buto-buto. Masaya na yan pagkatapos ng programa. Isa lang ang solusyon, sabi ni Jacqueline Ginto. Huwag mag-inuman sa daan at ang alak ay sa sikmura ilagay. Huwag sa ulo. Para walang gulo, tumahimik kayo. At huwag maging chismosa. Nakakahiya naman kayo pag ganyan. Tumahimik na kayo. Mahiya naman kayo. Sabi ni Presidente, mahiya naman kayo para walang gulo. Liligalig nyo kasi eh. Si Sherry Peach ng Seattle, Washington, hindi ko nakatiis kahit nandun siya sa malayong lugar sa Washington. Sabi niya, be a good neighbor. Hindi ko ma-imagine kung may work ako kinabukasan tapos ganyan kaingay mga kapitbahay mo. Mukhang happy-happy lang talaga. Expensive din naman sa bisyo yan kung 3 times a week nagiinuman. Itanong nyo, itong mga mahilig mag-inuman na ito, meron ba kayong mga regular na sweldo na natatanggap ng 15 at katapusan? Wala. Yung iba nasa 4-piece. Ayun. Ay, nako.
buhay natin. Alas 9:19 ng gabi, naritong isang balita natin kanina, yung fourth news item natin, hinggil po doon sa Unified 911 hotline. Alam po ba ninyo, sa Amerika, kapag dumayal kayo sa 911, automatic yan, ilang minuto pa lamang. Darating sa harap ng bahay mo, alam nila kung saan ka tumatawag. Darating sa harap ng bahay mo, ambulansya, bumbero, at saka pulis. Automatic yan, 3. Ambulansya, bumbero, at pulis. 911, emergency number. Saan kahit na saang parte ka ng Amerika nandun, makukontak mo yan at may sasagot sa'yo. May sasagot sa'yo. Kapag walang sumagot sa'yo, may madidinig ka na tatawag sa telepono mo at fa-follow up ka. Aalamin kung anong maitutulong sa'yo. Eh, di ba naikwento ko sa'yo nung two nights ago, nagkasunog doon sa may amin, di ba? Maraming tao ang dumayal sa 911, kasama yung anak kong babae. Tumawag sa 911. Unified 911 Hotline. John Vic Remulla, Secretary ng DILG. Pakicheck lang po kung po pwede tumawag din kayo sa 911. Kasi nung nasusunog yung bahay ng kapitbahay namin, tumawag yung mga anak ko at yung mga kapitbahay namin sa 911 hotline. Ring ng ring ang telepono, tapos nalalaglag ang tawag. 911. Paano yun kung may sunog? Walang sumasagot. Di ba? Kusahin nyo nga ang servisyo nyo. Kung talagang gagamitin yung 911, yung Unified 911 hotline na yan, pag-usahin nyo. Kailangan meron talaga 24 hours may nakatutok na taong sasagot. Hindi ho answering machine. Di ba? Usahin nyo kasi magandang project po yan. Magandang idea yan. Isa lang ang tatawagan natin. 3 number lang. 911. Kung may sasagot. Kaso, ring ng ring, walang sumasagot, nalalaglag ng tawag. Ano nga yung paliwanag nyo? John Vic, pare, anong paliwanag mo dyan? Mahiya naman kayo. Sayang ang budget dyan. Oras natin, alas 9:22 ng gabi. Ito inyong nadinig ay ang awitin ni Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck. Ang awiting Release Me at 9:26. Pahabol po ng mga pagbati buhat kay Sherry Picho ng Seattle, Washington. Buwabati na magandang gabi. Shout out tayo kay Maria Erica Yeklopena ng San Pedro, Laguna. Batiin din natin ang magandang gabi at happy listening ang ating kaibigan na si Riza Templadong Parang Kape na gustong bumati sa kanyang kaibigan ng kanyang nanay na nakatutok daw po ngayon sa ating programa. Magandang gabi ho kay Deng Borromeo at Rosie Bautista. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating programa ho. Si Rosie Bautista at Deng Borromeo. Shout out tayo kay Francis Anthony Gador ng Antipolo City, Dr. Love, while sitting back and relaxing after nakakapagod na gumala sa Antipolo. Attendance check from Antipolo City, Francis Anthony Gador. Julieta Sugitan, Alani Hungko, Angelita Agulo, Belen Vertudazo ng Paranaque, magandang gabi ho. Angelita Banataw ng Pateros, Ambo Estrella ng Paranaque. Pa-shout out na tayo kay Mark Utoy Estrella na nakikinig ngayon sa atin. Ang ating kaibigan, binabati natin ng magandang gabi. Si Miles Macabenta Raya ng Egypt. Israel, Tel Aviv. Sa Tel Aviv. Tel Aviv. Miles Macabenta Raya, good evening and happy listening. Engineer Mercy Santos, hindi ho umaadsan dyan ang pakikinig sa ating programa. Barkada natin yan. Lori Feria Flores ng Pasay, Manuel Aunario Toquero,
Buwabati ng magandang gabi at nakikinig daw gabi-gabi. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Lilian Panaligan Buen, senior citizen nating kaibigan sa Parañaque City, Catalina Santiago Tolosa, si Jobert Dacera Tripoli ng Barangay Imelda, Baybay City, Leyte, ay kumakain daw po at ang kanyang ulam ay isdang paksiw na binalot sa dahon ng saging. Paksiw na binalot sa dahon ng saging. Alam ba ninyo kung magpapaksiw kayo ng isda, maganda po na lagyan nyo muna ng taba ng baboy. Taba ng baboy, hanyong magmantika yung taba ng baboy sa ilalim ng isda. Magpapasarap yan sa isda. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Talaga. And siyempre, ang kaibigan natin si Vincent Garcia ng Gloucestershire, UK. Si Lance Abellion, buwabati na magandang gabi. Happy Thursday po sa lahat. Pakibati naman po ang pinakamamahal kong ilaw ng aking buhay na magdiriwang ng kanyang 65th birthday bukas. Happy birthday! Happy birthday kay Mami Edna Avalon Mites. Happy birthday po, Aling Edna. 65 na pala siya. Diyos ko. Senior citizen, 65. Florita Kalikdang ng Alabang, Leoniza Omemaga. Magandang gabi sa inyo. And of course, si Evelyn Fortunado. Pakibati po ang aming Bayan Real. Happy Fiesta bukas, October 24. Kapistahan ng aming San Rafael Arcangel. Buhat po sa Real, Quezon. Edwin Romero ng The City of Angels, Los Angeles, California. Buwabati ng advance Merry Christmas. Oras, alas 9:30. Oras, alas 9:34 ng gabi. Atin pong tutunghayan ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ng isa sa ating tagapakinig. At kung sakaling meron po kayong suliranin na gusto po ninyong talakayin natin sa ating programa o meron kayong kasaysayan ng buhay na mag-iiwan ng inspirasyon sa marami sa ating mga tagapakinig, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating programa through Messenger ng Dr. Love Facebook page. Ipadala po ninyo yan at kung kailangan po kayong interviewin or kausapin, maaari kayo makapag-ugnayan sa ating producer, si Jake Bacud or si Mike Santillan. Narito ang isang liham kasaysayan padala ni Kiana ng Carmona, Cavite. Dear Dr. Love, ako po si Kiana, 32 anyos, from Carmona, Cavite. A year ago, my college classmate and I reconnected through social media. Matapos ang mahabang kumustahan at update sa buhay-buhay, nalaman niyang single pa rin ako at ganun din siya. Nagtapat po siya na may gusto siya sa akin nung college pa kami pero natorpe daw siya. Pero sa totoo lang, type ko rin siya noon but love life was not my priority at that time dahil busy ako sa aking studies. After a few months, naging kami na po ni Alex. Hindi na po namin pinatagal ang courting stage dahil medyo may edad na rin po kami. Isa pa, type naman namin ang isa't isa. Nakabase po sa San Francisco, USA si Alex, Dr. Love. At doon na sila naninirahan ng kanyang pamilya samantalang ako meron pong stable career dito sa Pilipinas. Ang gusto ni Alex, doon na rin po ako manirahan. Eventually, lalo na kapag ikinasal kami. Pero nang tinanong ko siya kung ano ang plano niya o kung ano ang magiging buhay namin doon, nako, wala po siyang maisagot. As much as possible, ayoko po sanang iwan ang maganda kong karir dito sa Pilipinas, pero kung kinakailangan kong pumunta sa Amerika for good para sa amin, gagawin ko naman. It's just that kung wala naman po siyang maibibigay na plano for both of us,
Ayoko naman pong isakripisyo ang karir ko dito for something that I am not sure of. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? My best regards, Kiana ng Carmona, Cavite. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Kiana ng Carmona, Cavite. May kasabihan po tayo na hahamakin ang lahat, masunod lamang ang pag-ibig. At gagawin natin yan. Anumang bagay na mahal natin o kinagigiliwan natin gawin, ay iniiwanan natin because of love. Marami na ring buhay ang nasira dahilan sa ganyang desisyon. Dahilan sa hindi pinaghari ang kaisipan, bagkos pinaghari ang kanilang emosyon na nagbuhat sa puso, pag-ibig. O pag-ibig na makapangyarihan, gagawin ang lahat, masunod ka lamang, sabi nga. Pero tingnan natin ang narrative ng ating letter sender na si Kiana. 32 anyos na po siya. During her college years, meron palang nagkakagusto sa kanyang estudyante na classmate niya, pero na-tsope, na-torpe. At hindi siya niligawan. So ang buong pamilya nitong lalaking ito, na tawagin na lamang natin sa pangalang Alex, nakapag-migrate na po sa San Francisco. Which is a beautiful place, I tell you. It's a lovely place. The weather is fine. Malaya ang lahat. Lalo yung mga LGBT community. Merong mga lugar doon. May nakita pa ako nung araw doon na senador dito sa Pilipinas na tagong-tago siya rito. Pagdating doon talaga nagladlad. Hindi ako makapaniwala. Very popular ang kanyang pangalan. Anyway, magandang lugar ang San Francisco. Doon nakabase yung pamilya nitong si Alex. At naging magsyota sila. Ayan. Naging magsyota sila. Ang plano ng Alex ay kunin itong si Kiana at doon na manirahan sa Amerika. Ang tanong ni Kiana, ano ba ang plano mo kapag tayo nakasal na? Nung tinatanong ko siya kung anong plano niya, kung anong magiging buhay namin doon, wala po siyang maisagot. Naku, yan ang risky, yan ang nakatatakot, Kiana. Masarap magplano, lalo kung paplanuhin mo kasama ang syota mo. Masarap magplano ng magandang pamilya, magpaplano ka ng magandang pamilya, magkakaanak tayo ng 5, bibili tayo ng bagong kotse, bibili tayo ng bahay at lupa, pupunta tayo sa Paris, mga 1 buwan tayo magpapahinga sa Paris, sa France, di ba? Every morning, pupunta tayo sa patisserie, pupunta tayo sa boulangerie para bumili ng tinapay. Boulangerie. Sa atin dito, ang tawag doon, boulangerie, sa atin ay panaderia. Di ba? Patisserie. Ano yung patisserie sa ating mga Pilipino? Gawaan ng cake. Di ba? Di, ang sarap magplano. Pero kaya ba? Pwede bang panindigan yung plano? Kasi ang mahirap dito, Kiana, sino nga yung Kiana na artista na naging guest ko nung araw, panayakap sa akin, napakatigas ng dibdib niya. Napakalaki ng Keanu Reeves, Sir, lumayo ka nga, nasasaktan ako sa dibdib mo, masyado matigas Kaibigan lang po natin, kaya nababati natin ng ganun. Anyway, Kiana, yan ang dapat na pagtuunan mo muna ng pansin at makuha mo yung commitment at pag-aralan mo yung posibilidad dun sa kanyang plano. Baka plano siya ng plano, papakasal kayo, dadaling ka sa Amerika. Tanong mo, magkano ang sweldo mo dyan? Kaya ba?
Doon sa mga hindi pa nakararating sa Amerika at napapanood lamang natin sa pelikula, hindi po pwedeng ganun lang. Nung ako'y nasa Amerika, tinalikuran ko yung pangalang June Banaag. Hindi pwedeng magyabang-yabang ka doon. Nang iwanan ko ang Pilipinas, I was in the peak of my career. Nagti-TV patrol ako. Pagdating ko doon, anong trabaho ko? Driver ng isang facility ng mga developmentally disabled children. Yung may, may special children. Driver ako at saka teacher. Ano pang ginawa ko? Nag-part-time ako, nagbenta ako ng Rainbow vacuum cleaner. Napakamahal nun, 35,000 na talaga. Rainbow vacuum cleaner. Nagbebenta ako niya. Nagpupunta ako sa bahay-bahay ng mga Pilipino. Naging salesman ako sa Radio Shack bago ko naging branch manager ng Radio Shack. Nagtrabaho ko sa isang manufacturing firm sa Santa Ana, California sa data processing. Pinahasok ko lahat yun. Nung nasa Radio Shack ako, si Mayor Simon ng Quezon City, remember? Pumasok nung araw doon sa Radio Shack, may binibili siya, nakita niya ako. Sabi niya, aren't you June Banaag from Channel 2 and DZMM? Sabi niya, Mayor June Simon ng Quezon City. Hindi mo pwede pagyabang na announcer ka sa Pilipinas na you're a public personality. Trabaho ko doon ng gusto. Meron akong part-time job, meron akong full-time job. Kumuwi ako sa bahay, alas 11 na ng gabi. Bakit? Kasi kailangan. Hindi po pwedeng maarte ka doon. Kailangan maghanap buhay. Tanungin mo yung boyfriend mo, kumusta bang hanap buhay mo? Mabubuhay ba tayo? Kaya ba natin na bumukod ng bahay? Kung hindi nyo pa kayang bumukod ng bahay at titira lang kayo sa biyanan nyo, teka muna. Pag-aralan mo. Red flag yan. At kung ikukumpara mo yung sinasabi mong very successful career dito sa Pilipinas, pag-aralan mo muna, huwag mo munang iiwanan ang career mo dito para lamang makakita ka ng the land of milk and honey. Hindi po totoo yun. Ang sabi nila, ang America is the land of your dreams, the land of milk and honey. Hindi po, maraming mga homeless doon. Yung mga batugan na iiwan sa tabi ng karsada. Kaya kailangang maghanap buhay ka. So, balansihin mo. Hindi ka nagmamadali. Walang kwenta kung may asawa ka nga. Doon nga kayo titira sa Amerika, pero homeless kayo at gagamit kayo ng coupon sa grocery. Dahil awang-awa ang gobyerno sa inyo, bibigyan kayo ng coupon para makapamili ka sa grocery. Hindi yun ang buhay na gusto mo. So, anong dapat? Pag-aralan mo, humanap ka ng mga red flags sa boyfriend mo. Hindi nangangahulugan ang boyfriend mo siya ngayon, siya na mapapangasawa mo. Ang mahalaga sa bubuo ng pamilya, may plano at kumikilos para maabot ang kanilang plano. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.